there is a project for Sabu River Dams na lima kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuha nun ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. And this is the long-term plan sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin. That's about 100 kilometers, kaya medyo matatagalan, pero pinag-aaralan na natin para at least at the very least meron tayong plano at meron na tayong masisimulan doon sa napakahaba na gagawin na dike na kalsada para maharang ang tubig na nanggagaling sa dagat sa Manila Bay. Kasi po, talaga yung bahay namin nilubog na ng gusto. At least meron pa rin po, may tumutulong pa rin sa amin. Di pa rin po kami naghihirap sa pagkain. Nararamdaman po namin mga suporta ng mga tao sa amin, mga binibigay sa amin. Malaking tulong na rin po sa amin yun. Dito sa Bacolor, ma'am, hindi nagkulang yung pamunuan natin dito, especially the mayor. Alam ko naman, connected through president yan, no? So, nakamonitor kami lagi, hindi napabayahan kahit nasa sitwasyon kami ng kalamidad. So, hindi kami masyadong nakarandam ng masyadong parang panghihina sa sitwasyon namin. So, well support yung mga nasa government natin. Sa ating mahal na Pangulo po, maraming salamat po. At nakapunta po kayo dito sa bayan namin. Isang malaking karangalan po na makadaupang palad po namin kayo at salamat po. Mabilis po yung pagbigay po ng tulong dahil po nakikita po namin na anuman pong oras po, meron po kami natatanggap na pagkain, meron po kami maayos po na tinutuluyan po ngayon at yung pong tulong po na ibinibigay po sa amin ay natatanggap po ng lahat po. Hindi lamang po kami, pati po lahat po nandito po, pantay-pantay po na nakukuha po yung tulong. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po sa pagpapaabot po ng tulong po sa amin. Inaasahan po namin na may pagpapatuloy pa po yung mga programa po para po sa pagbangon po ng aming lalawigan.
kakatapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3 at talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya't na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao na yung climate change ay talagang nandito na at nandyan tayo naapektuhan. Hindi bale at tayo yung gumawa na nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin the immediate term, in the medium term, and in the long term. In the immediate term, syempre, aayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, madalian para matapos ulit. Ang problema din dyan ay hindi pa tayo nakakasiguro kung titigil na yung ulan. Dahil kailangan natin, halimbawa, may mga lugar may tubig pa, hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa. Kailangan natin antayin yan. Pangalawa, binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag aayusin natin ngayon, bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang naman ang ating gagawin. Kaya medyo kailangan natin alalayan at bantayan na mabuti na maging effective kung ano man yung gagawin natin ay magiging matibay at hindi mawawala at hindi masisira sa susunod na baha. Kaya lahat ito ay aming napag-usapan at napagplanuhan at immediately there is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuhanan ng tubig at yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. This is the long-term plan sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin. That is about 100 kilometers, kaya medyo matatagalan, pero pinag-aaralan na natin para at the very least, meron tayong plano at meron na tayong masisimulan doon sa napakahaba na gagawin na dike na kalsada para maharang ang tubig na nanggagaling sa dagat sa Manila Bay. So that is the situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now. It is still a developing situation. Hindi pa tapos ito. So we will continue to monitor. We will continue to do everything that we can so that we will mitigate the effects of this very strong rain and the flooding that follows it. Okay? Sige, maraming salamat.